Kasi if you don't do anything para magkaroon ka ng regular na erection or normal erection, liliit talaga yung ari mo. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting at kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba and also wag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload ay ma-notify po kaagad kayo. And for today's video, let's talk about your penis. Ang dami ko nang nakikitang comment dyan na puro pambabae daw or pabor sa mga babae kadalasan ng mga video ko. Okay, let's talk about naman sa mga dinadala nyo. Let's talk about the sensitivity, the pleasure, the size, and also surprising facts na baka dito nyo lang malaman sa pag-uusapan natin. Ano pa nga ba yung mga dapat ninyong malaman tungkol dyan sa inyong mga dinadala? Number 1, use it or lose it. Kailangan regular ang erection ng inyong penis in order to keep your penis in shape. Kailangan siyang na-exercise para ma-maintain ang healthy tone and smooth muscle ng inyong are. It must be periodically enriched with oxygen by the rush of blood para mag-erect si Junjun. Pero may mga lalaki din po na hirap pagdating sa erection, lalo na kung meron kang nerve or blood vessel damage caused ng diabetes. Kasi if you don't do anything para magkaroon ka ng regular na erection or normal erection, liliit talaga yung ari mo. Dahil yung penile tissue ninyo can become less elastic and shrink at least 1 to 2 cm. Second, the pleasure zone. Many men consider the underside of the glans, yung pinaka-head, and the underside of the shaft, yung pinaka-tulis niya. Follow the upper side, the left, and the right. Yan yung may mga highest sensitivity rating, the most pleasurable area ng inyong ari. And syempre, kasama na din dyan yung scrotum, yung anus, yung nipple, and also yung neck. Malalakas yung mga kiliti ng mga lalaki dyan. Another thing, sensitivity declines with age. As we grow older, kayong mga lalaki, studies show na ang penis ng isang lalaki kapag tumatanda sila ay unti-unting nababawasan yung sensitivity nito. It's hard to say exactly kung gaano kalaki yung nawawala dun sa sensitivity ng mga lalaki as they age dun sa kanilang are. Nababawasan kasi yung stimulation, yung pakaramdam ng isang lalaki na tinatawag naman nilang sensory threshold. Lalo na kapag tumungtong na ang isang lalaki ng 60s or 70s. Pero hindi naman kasi aaminin kalimitan ng mga lalaki yan. Another thing, vibrators work on the penis too. Yes, ang vibrator po ay hindi lang para sa babae. Pwede rin ito mag-work para sa lalaki. Lalo na doon sa may mga spinal cord injuries, meron talagang special medical vibrator for them. But of course, hindi naman kailangan ma-injured ka muna bago mo subukan yung mga medical vibrator. You can use it just for fun. Makakatulong din lalo ito doon sa may mga hirap makatapos. Another thing, alam nyo ba na mas malaki yung penis nyo kesa dun sa nakikita nyo? Kasi hindi mo naman nakikita yung pinaka-root ng iyong ari kasi nandun yan sa loob ng iyong pelvis, attached to your pubic bone. Kung nakakita na kayo nung mga picture ng MRI result na merong erection ng penis, makikita nyo mas malaki talaga yung penis nyo kesa dun sa nakikita ng mata nyo. Last one, alam nyo ba na maraming lalaki sa buong mundo ang hindi circumcised or hindi tuli? Sa buong mundo, approximately 37 to 39% lang ng mga kalalakihang edad 15 years old pataas ang tuli. So, meaning more than half of the male population sa buong mundo ay hindi tuli. This is according doon sa survey na naganap noong 2016. Diyan sa atin kasi sa Philippines, napaka-importanting tuli ang mga lalaki. Pero sa ibang bansa po, minsan may mga country talaga na walang tuling nangyayari. That's because of their religion and of course dun sa nationality nila. Hindi nila nakasanayan or nakagawian ang magpatuli. Kaya lahat ng mga product nila o population dun sa country na yun ay talagang walang tuli. Meron akong nabasang sang study and research na ang mga tuli daw ay may less na
infected with HIV. So meaning, kapag ikaw ay tuli, medyo nababawasan yung iyong chance na magkaroon ng HIV. And also, yung WHO, nire-recommend din nila na kailangan magpatuli ang mga lalaki to prevent na magkaroon ng HIV para sa HIV prevention measure nila. May mga nakalap na ebidensya na po na ang mga lalaking tuli na re-reduce ang risk na magkaroon ng heterosexual required HIV infection in men approximately at least 60%. Yan ang sabi ng WHO states. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also wag niyo na rin pong kalimutan i-click ang ating subscribe button. Libre po iyan. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!